kahit hindi maganda ang panahon, kahit hindi maganda yung mga news na naririnig natin, naririto pa rin tayo. At alam ko po, naririto na ang Diyos kanina pa at inaantay yung mga anak niya na decide na pumunta pa rin dito sa kanyang simbahan, sa kanyang sambahan, para po i-meet siya sa umagang ito. Tayo po tayong lahat. Mapalad po tayo, mga kapatid. Kasi naririto po tayo para ibigay yung pasasalamat natin, yung buong pusong pasasalamat natin sa Panginoon sa lahat ng mga ginawa niya sa buhay natin at mga gagawin niya pa sa buhay natin. Pray po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na sumasa lahat ng dako, maalam sa lahat na Diyos. Pinupuri po namin ang pangalan ninyo. Panginoon, naririto po kami sa inyong harapan, nagpapakumbaba po sa inyo. Alam po namin, Panginoon, marami ka pa rin makikitang pangit sa amin, Panginoon. Pero nandito kami, O Diyos, sa inyong harapan ngayong umaga. Linisin mo nga po kami na iyong banal na dugo. Inaamin po namin ang aming mga pagkakasala sa inyo, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw pa rin yung naging tagumpay namin. Ikaw pa rin yung naging strength namin, Panginoong Diyos, sa mga nakaraang araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo po sa amin. Salamat, naririto yung presensya mo, Panginoon. Inantay mo na kami, Panginoong Diyos. Kanina pa, Panginoong Diyos. Salamat dahil binigyan mo kami ng lakas, ng katawan, Panginoon, para makarating po sa iyong bahay-sambahan. Salamat po. Patuloy ka naming itataas. Patuloy naming i-declare yung kabutihan mo, yung katapatan mo, yung pagmamahal mo at biyaya mo sa aming lahat. Salamat po, O Diyos. Patuloy ang banal mong Espiritu ang hinahayaan namin na sumama sa aming lahat, sa aming pag-awitan, sa amin pong pag-share ng goodness mo, sa amin pong pakikinig ng iyong salita. Sa iyo lamang po lahat ang papuri, Panginoong Diyos. Dakilain ka ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak, ng iyong mga nilikha. Purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise your name, God. You're worthy of praise, Lord. You're worthy to be glorified, God. Hallelujah. Praise your name, Lord. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise. Let's sing this once again. Here we are, Lord. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise. For every answered prayer, For every answered prayer, for every answered prayer, for always being there, Lord, you're always there. for love
that hears us when we call. For arms that lift us when we fall. You have always been right beside us, leading us all along the way. We made it through because of you. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name. You are here, dwelling within our prayer. For every answered prayer, Lord, we give you thanks. For every answered prayer, For every answered prayer, for always being there, Oh Lord, you're always there. for love that hears us when we call, for arms that lift us when we fall. You have always been right beside us, leading us all along the way. We made it through. thank you, Lord. It's because of you. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we praise and worship your holy name, you are here, Lord, you are here in our midst, oh God. dwelling within our praise. For days we cannot see, For this we cannot see. for all that's yet to be, So much is yet to be. for trials we may have to face, when we'll be leaning on your grace. It will be your strength that saves us, your love that makes us strong. And through it all, we sing this song. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. Here we are, lifting our hands to you. Yes, God. We lift our hands to you, Lord.
Here we are, We give you thanks, oh God. giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name. Thank you, God. You are here. You are here, dwelling within our praise. Your presence is here, oh God. You are here, dwelling within our praise. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God, for you are here in our midst. You are here, dwelling within our Hallelujah. Thank you, Lord. You are here in our midst. Thank you, God. Amen. Hallelujah. Maraming bad news sa labas. Pero ang Panginoon natin, lagi natin kasama. Amen. Hallelujah. Do not fear, mga kapatid, kapag ang kasama natin lagi ang Panginoon. Amen. Oh, my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Amen. Oh, my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, He will strengthen, He will guide. Amen. I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired, and on His name I call. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Thee with all my heart. Amen. Hallelujah. Oh, my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh, my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, He will strengthen, He will guide. I will soar wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired, and on His name I call. For the Lord is never weary, His
punong-puno tayo ng mga negative na nangyayari sa labas. Pero alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Kaya yung full trust natin, kailangan lagi nating ilagay sa Panginoon, sa kamay ng Panginoon. Ang mata natin, lagi nating ituon sa Kanya. Para hindi po tayo matakot, hindi po tayo kabahan. Okay? O, sino po ang magbibigay ng testimony? Siyempre ako muna po. Ayan, praise God. Natutuwa ako dun sa awit sa lyrics ng song. Kanina nung nag-worship ako doon, feeling ko, sinasayaw ako ng Lord. Feeling ko, ano ko siya. Natutuwa ako kasi sabi yung usong term ngayon, di ba? Entitled. Parang ako ganon sa Lord. Napaka-entitled ko sa Lord. Kasi, yung lahat ng prayer natin, talagang tinutugon niya. Sa akin po, ganon yung nangyayari. Every time na meron akong parang hindi ko gusto, actually, in particular sa sa tutor ko, sabi ko, Lord, parang naiinis ako dito, parang gusto kong bitawan. Kaya lang, syempre, marami kang kailangang i-consider. Alam nyo, pagka gano'n, kasi tsaka ako po, very attached ako sa tutor ko. Hindi ko basta-basta binibitawan yon. Hanggat maaari talagang pagtitiisan ko. Pagka yung ayoko na, hindi ko na talaga kaya, ipapanalangin ko sa Lord, Lord, ano ba? Ko na to kasi parang hindi ko maintindihan eh. Basta hindi siya, basta yung may mga certain reason, katulad nung masyado nang late, yung time ko sobrang na. So, sabi ko, Lord, parang napapagod na ako, masyado nang late yun. So ngayon, pagka ganun po, magdi-decide ako. Siyempre, may time na actually dalawa to eh. Yung una, binitawan ko talaga, 3 yun. So imagine niyo kung 3 di At anyways, alam niyo actually wala pang 1 linggo. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Kung mawawala to, di bahala ka na po. After noon, meron kagad nag-response. So sabi ko, Lord, salamat kasi talagang kumbaga sa napaka-entitled ko sa Lord. Kumbaga sa spoiled ako sa Kanya. Binigyan niya ako. And then, ayun nga, ang ganda pa. Kumbaga, totoong mas maganda yung pinapalit ng Lord. So, ayun na po. Tapos, eto na naman recently, nagkaroon na naman ako. Sabi ko, ayoko na ito kasi nga, medyo yung ate eh. Alam niyo yun, may mga bida, mga ganyan. Sabi ko, sige, bahala ka. Turuan mo yung kapatid mo. Pero hindi po ako ganon. Kumbaga, tinuturuan ko pa rin Kaya lang, talagang may kinoconsider ako na kapag ka medyo, sa schedule ko, tsaka yung loob ko na parang hindi ko na feel. Pero imagine niyo almost 5 years kong tinuruan to. Pinag-pray ko siya sa Lord, Lord, bahala ka na po. Binitawan ko siya. Alam nyo, kahapon, merong gustong nakita ko yung hands ng Lord, katulad sabi sa awit natin. Kapag nagtiwala ka sa Diyos, kapag pinagkatiwala mo lahat ng plano mo, talaga ang Lord yung tutugon. Wala siyang prayer na hindi niya tutugunin sa atin. Marahil nadidelay yung iba. Pero talagang ibibigay niya yon in the right time. Yung mga ganong instances, sabi ko nga, nakikita ko yung hands ng God sa buhay ko. Lalo na dun sa mga talagang kumbaga sa yung problema na medyo mabigat, lalo kong nararanasan yung Panginoon. At nagpapasalamat ako kasi sa lahat ng sitwasyon ko, I am now 52, pero natutuwa ako kasi lahat, simula nung nakilala ko siya, and I'm sure hindi nga lang nakilala ko siya nung pinanganak ako, talagang naranasan ko na yung blessing, yung pagkilos at paghawak ng Lord sa buhay ko. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na. Sabi doon, we will soar like eagle. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon and rest assured, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Yun yung lagi kong sinasabi. Yun yung lagi kong bukang bibig ng labi ko. We are favored by God. We are blessed
Basta magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. At hindi tayo mapapaya kapag ang pangalan ng Panginoon ang lagi nating itinataas. Lahat ng papuri para sa Panginoon. Sino pa po? Sensya na po hindi ko mapigilang tumayo. Sabi dun kasi sa song kanina, and I will rest upon His promise. Patiently, I'll wait. Yun yung confirmation po na nakuha ko kanina, na dapat tumayo ako ngayon, declare yung goodness ng Lord sa buhay ko. Ayoko po kasi sanang i-share to sa unahan, kasi parang baka mayabang yung dating. Pero nung inawit ko yung song kanina, hindi yun yung journey ko, hindi yabang yung i-share ko, kundi yung journey ko dun sa song na I will rest upon His promise and patiently I'll wait. Meron po kasing tinugon ng Diyos ang panalangin ko. Matagal ko na siyang panalangin. Actually, bata pa lang kami, nagtatry na akong pumunta ng US. So, college pa lang yon. O baka bago mag-college, sama ako ng mami ko, ganyan. So, hindi kami napayagan. So, hanggang sa lahat na ng buong family ko, maging yung mga pamangkin ko, nakarating na lahat sila sa US. Pati asawa nila, nadala na nila. And then, ako na lang talaga, hindi nakakarating. Dami ko pong beses nag-try, mag-apply. So, bilang ko na mga naka-5 na ako sa simula high school hanggang ilang beses na ako nag-apply sa US Embassy. And nalulungkot na rin yung mother ko kasi ako na lang yung hindi makarating doon sa Amerika. Siyempre para sa nanay ko, malungkot siya kasi mga asawa nga nung mga anak niya nadala pero ako hindi. So, sabi doon sa song, and I will rest upon His promise. Yun yung pinanghawakan ko simula noon pa. Bibigay din sa akin ng Lord, di lang siguro ngayon. Kasi baka mapapahamak lang ko or what. Yun na lang iniisip ko at that time. Pero sabi ko, basta magpatuloy ka lang sa Panginoon, Jane. Kung mawala ng pag-asa, bibigay din sa'yo ng Lord kung ano man yung hinihiling mo. Although may mga times talaga parang pinanghinaan ka na, hindi na siguro talaga ako makakarating, hindi na siguro papayagan ng Lord. And then, last October 24 po, ni-interview po kami ni Jasmine po. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Diyos kasi naaprubahan po kami na Jazz papuntang US. Binigyan po kami for 10 years ng multiple entry. And tuwang-tuwa po ako nung sinabi po sa amin ng consul na, congratulations, your visa has been approved. Parang umuuna lang ako na hindi ko na maintindihan yung pakiramdam ko na gusto mong tumalon na, Lord, thank you. Sa tagal ng panahon na pinapanalangin namin ito, di lang ako, pati family ko, na makarating ako dun sa US. Ito pa agad yung binigay mo. Ang ina-expect po namin, single entry. Or actually, hindi ko nga po ina-expect na ma-approve ako dahil sobrang higpit po ngayon sa US dahil mabalitaan po natin na sobrang higpit po ng president nila. So, ang dami pong ako naririnig na maraming lumalabas na news na mahigpit talaga. So, maraming pinapaalis na, yung mga tourist doon na hindi bumabalik. So, naghigpit talaga sila. And then, nakakatuwa lang kasi yun yung sinasabing nothing is impossible. Kasi sobrang impossible na po makarating ako dahil mahigpit. Tapos may petition po ako kasama ko yung mga anak ko. May petition kami nung wala si Dennis, petition kami. So, sobrang labo talaga. Sobrang wala pong kaliwanagan itong pag-a-apply na to. Pero, nag-try po kami dahil hinahabol po kasi namin si Jazz as minor. So, kaya pinipilit ng kapatid ko, i-go mo na yan. Sige na nga. Apply namin, wala lang. Walang kalatoy-latoy. Hindi kagaya dati, na full effort talaga. Ganon. Ngayon hindi. Pero pinagpa-pray ko sa Lord, Lord, bahala ka na po. Sa'yo ko na po in-entrust. Ang pinagpa-pray ko po, yung sagot ko. Hindi ko po pinapag-pray na makapas. Ang sinabi ko lang, Lord, anong kalooban mo? Pero tulungan mo ako makasagot kasi ako yung tatanungin. Siyempre, English Yun yung kinakakaba ko talaga. Yung English yung tanong. Sabi ko, Jazz, baka hindi ko maintindihan, tulungan mo ako Pero that moment po, sobrang linaw ng mga tanong sa pandinig ko. Amerikano po yung
Usually, di po, pag Amerikano, mga slang-slang sila. Pero that time, sobrang liwanag nung question niya sa akin. At nakakasagot ako, nasagot ko siya nang hindi ako tinutulungan ni Jasmine. Kaya, doon pa lang pasalamat na ako sa Lord. And then, yung na-approve po talaga kami, sobrang salamat sa Panginoon. Kaya doon sa song po, sabi doon, and I will rest upon His promise. Kung meron man po tayong prayer request sa Lord na parang, Lord, ang tagal, or parang imposible, yun yung naging journey ko kagaya ni Joseph, di ba? Bago siya naging, si Joseph, bago siya, yung pangako ng Diyos sa kanya, yung panaginip niya, bago nangyari ang haba ng journey, ganun din yung nangyari sa akin. Tagal. High school, college, katrabaho na ako, nag-apply ako, nagkaanak ako, nag-apply din ako, puro din. Pero, hindi pa kasi yun yung time Mag-wait lang po tayo. Patiently waiting po tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil kahit napaka-imposible na, kayang gawin pong posible ng Diyos. At yun po yung gusto kong i-share sa ating lahat sa maganto. Pinupuri ko po talaga ang Panginoon. Meron pa po? Ay, ang dami. Wait lang po. Good morning po. Sabi ko po sa kaibigan ko kapag magpapa-testimony po ako, either ipapamute ko po yung stream or wag na po kasi ayoko po marinig ng pamilya ko kasi tungkol po to sa kanila. Pero hindi na po, na po. Sabi po nung kaibigan ko, sabi po ng kaibigan ko ay pag-pray ko po. And ang sinasabi po sa akin ngayon is i-share ko na po lahat. So alam niyo naman po yung, or hindi ko po alam kung alam po na lahat, pero papaalam ko na po na ang pinaka-internal struggle ko po talaga when it comes ngayon po sa spiritual life or sa buhay po entirely is sa family po. Yung mayakag po sila dito. Dati po nagagawa ko po yun na instantaneously po na si Mami dadalo, si Kuya Carl dadalo, walang reklamo, si Ate Kate palaging dadalo. Pero po, as time grows po, as we grow din po, yun nga po, naging sobrang busy po yung lahat, including me na rin po. And nakaka-devastate po na nakita ko po yung pamilya ko na unti-unti pong nawala dun sa church po. Akala ko po safe na po Akala ko po kasi nandito na po kami. Nawala po na naman. So, nung last week po, sobrang na-motivate po ako dun sa ginawa po ng Lord. Nakilos po kay Kuya Carl. Ang nangyari po kasi, hindi ko po alam kung sino po yung kausap niya, si Pastor po ata o si Kuya Lance. Ang sinabi niya po, yung mga specific words po na sinabi niya is, Kuya Lance, Pastor, ang bala ko nga po kasi sana, online class ko po. Kung wala nga lang po sanang test dun sa NSTP, dito po ako sa church. Dun pa lang po sa words po niya na ganun, na-inspire po ako na lalo pa pong itry na i-encourage po sila. Kasi sa totoo lang po, sobrang unexpected po na si Kuya Carl po yung magsasabi nun. Kasi sa lahat po ng sinasabi niya sa akin, akala ko po ayaw niya na. Yung mga biro niya po, akala ko po ayaw niya na ayaw niya na po mag-church. Pero nung sinabi niya po yun, at yung mga sinasabi niya po na parang nakikita ko po unti-unti ko po yung nakita, journey rin po yun na nawawalan po ako ng trust sa Lord, pero bumabalik po ulit. Tapos nakikita ko po kasi bumabalik po yung trust ko kasi nakikita ko po na hindi pala nalimutan ni Kuya Carl ang Lord. Hindi niya nalimutan, nagkakaroon lang din siya ng sarili niyang struggle kung kaya't nawawala-wala siya. So, nung nakita ko yung ganun, unti-unti ako na-motivate na, ayun nga, na try na pa-absorb sa kanya yung mga word of God and yung pagpunta sa church. Tapos, nung sinabi niya po na, wala kang pasok sa Sunday, Mami, sumama ka na sa amin. So, ang nangyari pa rin po, 3 pa rin po kami. Nung narinig ko po yun, nung Saturday na yun,
Sabi ko, hindi ako magpapasaway para hindi ko makaaway si Kuya Carl, para makasama siya dito, sabi ko gano'n. Lahat ng gusto niya pong gawin, paglalaro, lahat ng parang binibi ko nga po kasi gusto ko pong makarating siya, gusto ko pong makarating. So, yun nga po, di ba? Kinontinue ko na lang din po yung sinabi po nila na mag-trust po tayo sa Lord kasi akala ko po talaga sobrang imposible na mabubuo po kami. Pero ngayon po nagkakaroon po ulit ako ng hope, ng faith na sa Lord na baka po, or most likely po, babalik na po yun eventually. So, praise God po. Good morning po. Ngayon ko lang po gagawin to. Bayan, naiyak agad ako. Wala pa nga. Gusto ko pong simulan to sa paghingi ng sorry sa mga taong na-hurt ko. Unang-una sa leader ko kasi hindi ko nagampanan yung calling ko. Niyaan kong may maghinder sa ministry ko. Doon sa worship leader kasi bigla lang ako nawala. And doon sa mga past issues pa. Alam ko last year pa to hiningi sa akin na mag-public apology. And I'm not doing this kasi sinabi ng leaders ko, ng mentors ko. Pero humingi po ako ng sorry. Kasi it could have been better naman. Pero I was self-driven. And dun po sa tinuro ng mentor ko recently na may sa isang particular ministry po ito Pero for me, it applies to all na dapat sa ministry natin, we are truth-driven. And 3 weeks ago, I was self-driven, and recently, I was very emotionally driven. Self-driven kasi, Lord, di mo na ako mag-church. Magbababad naman ako sa word mo, Lord. Magde-devotion ako daily. And alam ko naman, Lord, hindi lang to basta isolation. Parati kong nisip na, Lord, I'm in solitude with you, Lord. Pero hindi yun yung gusto ng Lord kasi ninunok-nok ko sarili ko sa knowledge pero yung heart ko layo sa Kanya. And yun yung unang-unang pinakita ng Lord. And last week naman na pinakita ng Lord na linalamon ka ng emotions mo parati na you are easily triggered na parati mong tinitignan yung wrongdoings ng mga kapatiran mo. And siguro po super grateful ako sa Lord kasi pangit man ko sa akin manggagaling na hinambol ako ng gusto ng Lord. Iba po talaga yung yabang ko. Talagang nahipagbasagan po ako ng ulo dati sa school. Araw-araw po akong lasing. Buhay ko umikot sa marijuana. Pero ngayon po hindi po ako ashamed na sabihin na ang Lord po yung kasama ko nung na-overcome yun. And sa lahat po ng battle ko, siya po ang kasama niya. Kaya super grateful po ako sa mga mentor ko, sa mga ate at kuya ko na gumabay sa akin. Sorry kasi alam ko nakakahiya yun na yung anak mo dating durugista, dating basag ulo, pero salamat kasi sinamahan mo ako na makilala ng Panginoon. Yung grace ng Lord, hindi limited. Kaya humingi po ako ng kapatawaran sa mga nasaktan ko. And rest assured po na sa lahat ng gulo, ang Lord ang magpe-prevail. Maraming salamat po. Wow. Praise God. Pastor. Gusto ko lang ipatotoo kasi God bless you, Oreo. God bless you. Siguro some 2 weeks ago or a week ago. Yung salitang firm or firmness.
Pag tingnan natin yung Bible, ang dami niyan eh. Halimbawa, Ephesians, stand firm in the Lord, di ba? Kahit sa Peter, meron din yung firm, maging firm. Ay, na-focus yung devotion ko din sa salita ngayon kasi pinapaalala lang sa akin, and maybe sa ating lahat, na ang buhay Kristiyano, it is not a playground, it is a battleground. Most of the time, it is a battleground. But hindi natin sinasabi na walang joy sa paglilingkod sa Lord, di ba? Hindi natin sinasabi na walang excitement. Meron din. But many times, it's a battleground. Kaya, nung nabasa ko yun, pinaparemind lang sa akin, maybe sa ating lahat. Kailangan talaga firm tayo. There are times talaga matindi labanan eh. We stand firm in the Lord, tapos ang dami yan eh. Kahit nga yung be steadfast and immovable, di ba, sa paglilingkod. Firm din yun eh. Yung pagiging immovable, dapat maging firm tayo. Kaya sa mga narinig natin pa to, kahit kay Chris, at sa family niya, at kahit kay Ori, isa lang talaga sinasabi sa atin, kailangan meron tayong firmness. When we have firmness, makita ng Lord yun. Siya na rin siya pa rin yung magdadala sa atin in the end. It's a journey. Hindi cakewalk kasi yung relasyon natin sa Lord. So, nawa, na-encourage tayo sa mga padato, tayong lahat, let us be firm. Talaga may labanan. But, with Christ on our side, we will be victorious ultimately. Amen? Praise God. Praise God. Meron pa po ba? Sobrang nakaka-bless yung ating patotoo. Nandito na po si Sister Ann para po sa Word of God. Gandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa mga nagpatotoo. Living testimony po yan. Kaya karapat dapat po nating bigyan ng papuri, ng pagsamba, pagluwalhati ang ating Panginoon. Pwede po ba tayong sumigaw ng isang hallelujah? Lakasan pa po natin! Hallelujah! Amen. At isa pa po sabihin natin, with God, nothing is impossible. Sigaw po natin, with God, nothing is impossible. Amen. Yan po ay buhay, na nagpapakita na buhay ang kanyang salita. Kaya po nawa, buhay pa rin po kayo sa pakikinig ng maiksing exhortation na to dahil ang dami po nating narinig na nagpapakitang totoo ang pinapaniwalaan nating salita ng Panginoon. Manalangin po muna tayong lahat. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat po kami sa mga narinig naming testimony, sa aming pag-aawitan, Panginoon. Buhay na buhay, Lord God, yung truth ng mga salitang narinig namin, Panginoon, sa awitan namin. Yung mga salita, papuri at testimony, Lord God, na narinig namin sa mga kapatiran namin. Nagpapakita lang to na ikaw yung Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Di man namin nakikita, di man namin naiisip, Lord God, pero kumikilos ka behind the scene. Kaya Panginoon, sa pakikinig po namin ng iyong salita, patuloy na ikaw yung kumilos sa puso't isipan ng bawat isa. At mahamon pa kami, Lord, na magtiwala sa iyo, mahamon kami na lumapit sa iyo. Salamat po't gabayan mo kami sa aming mga gagawin pa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Hindi ko alam kung paano ko susundan yung mga testimony. Isa po yung patotoo sa kabutihan at katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya may tanong lang din po ako sa inyo. Dahil sa narinig nating testimony, ito po yung tanong ko, why won't you call? Kita po natin yan sa Hebrews 4:16. Basahin po natin, sabi dyan, sa salita ng Panginoon. Therefore, since we have a great, 4:16 pala, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace
to help us in our time of need. Sabi po sa Tagalog, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sinabi na po ito sa salita ng Diyos, we are being exhorted, encouraged to come boldly sa trono ng Panginoon. Pero ang tanong, why won't you call? Ba't hindi ka tumatawag? Ba't hindi ka lumalapit? Nakita po natin, pag binasa natin yung mga unang verse diyan, simula sa verse 14, o yung kahit ano pong chapter sa Hebrews, diyan po kasi ay letter sa mga Jewish Christian na under persecution at nagkakaroon ng discouragement, nagkakaroon sila ng pagtatanong, totoo ba yung pinapaniwalaan nila? To the point na parang yung iba ay naiisip nilang bumalik dun sa nakagawian nila. Ano po ba yung nakagawian nila o yung sa paniniwala nila bilang mga Jewish people? Na ang paglapit po sa Panginoon ay sa pamamagitan ng mga sacrifices, sa pamamagitan ng high priest lang. Yung mga priest na itinalaga ng Lord. So kung maalala po natin sa Old Testament, ang nakakapasok lang po sa Holies of Holies ay high priest. Kapag nag-o-offer sila once a year, ito yung sineselebrate nila na atonement. Mihingi ng tawad, paglilinis ng Panginoon sa kanila. Pero, hindi pwede. Tayong mga normal na tao, bawal lumapit. Bawal humingi ng tawad. Meron lang nakadesignate. So, ganun yung culture, ganun yung paniniwala ng mga Jewish people before, until ang ating Panginoong Jesus ay dumating. At nawa, etong tanong na to, itanong talaga natin sa sarili natin mamaya, why won't we call? Kasi yung mahirap na proseso noon ay pinadali na ng Panginoon. At malalaman natin bakit tayo ine-encourage, ine-exhort, sinasabihan, pinapersuade to come boldly, to come confidently sa throne of grace ng ating Panginoon. Una, we can come confidently to God because accessible. Sabi sa Hebrews 4:14, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God. Katulad po nung nabanggit ko, dati high priest lang yung nakakapasok dun sa Holies of Holies, yung mga Levites lang, mga pinili lang talaga yung mga tao na pwedeng gumawa ng sacrifice. Magdala ka ng sacrifice, pero hindi ikaw yung mismong magsasacrifice. Ipaparanas ng Lord yung presensya niya, pero from afar. Hindi katulad nitong praise and worship natin. Hindi katulad niyang papasok kayo dito, ang dudumi ng mga sandalyas nyo. Hindi ganon. Pero sabi sa verse 14, since we have a great high priest, si Jesus lang po yung tinawag na great na high priest. At hindi lang yon, ito yung high priest na naka-ascend sa heaven. High priest na tinatawag na Son of God. Ibig sabihin, God made a way for us. Kaya siya naging accessible. Yung dating walang bridge, nagkaroon ng bridge dahil kay Jesus. Andito tayo dati. Hindi tayo makakatawid kasi bangin to. Pero gumawa ng daan ang Lord. Ang daan na to ay tapos na yung construction, natapos nung ginawa ni Jesus. Sabi sa Matthew 27:51, nung siya ay napako sa krus na matay, yung veil na humaharang dun sa templo ay nahati from top to bottom. Ibig sabihin, nagpapakita na we have the access. Yung presence ng Lord, ino-open niya na sa ating lahat sa pamamagitan ni Kristo. Naranasan niyo na po ba asikaso ng mga documents, whether private or public? Anong una? Kailangan may appointment. Pangalawa, yung requirements.
Pangatlo, minsan di mo pa alam saan opisina ipapasa. At pagkapasa mo pa dun sa opisina na yon, sasabihin, next window pa po kayo, wait nyo po yung call. Ang hirap. Ang daming proseso. Tapos, papaikot-ikutin ka pa, babalik ka din dun sa simula. Ang masakit pa doon, cut off na po. Bukas na kayo. Pag pa-weekend pa, next week na po kayo. Eto, naging accessible. 100 lang ang kailangan. Isang proseso lang. Hindi ka proseso one way lang talaga. Kaya siya naging accessible para sa atin. Sabi nga sa Hebrews 10:19-20, kaya mga kapatid, malaya tayong makakapasok sa pinakabandal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. Di po tayo maliligaw. Basta alam natin si Jesus ang daan. Dahil sa Kanya, naging accessible ang Lord, ang Diyos Ama para sa atin. Kaya po, di na po natin kailangan mag-wait ng Sunday. Intayin yung pastor, yung worship leader, o yung mag-MC na mag-opening prayer para makaranas tayo ng pananalangin, paglapit at pagtawag sa Diyos. Di na po kailangan ng special day, special ritual, na maghuhubad ka dyan ng iyong mga damit, may proper garments kang susuotin, kailangan mag-wash ka muna, meron nga pumunta dito, di yata naliligo, hindi, joke lang. Pero noon, ay bawal kang dapat malinis ka. Di na po tayo kailangan mag-antay ng right feeling. Kasi accessible ang Lord anywhere. Anytime, 24/7. Ano man ang kalagayan mo, asan ka man, ano man ang kondisyon mo, God's throne of grace is open. God gives us the access through Christ. Kaya ito po, God is accessible. Ang tanong, are you available? Sa tingin ko dito pa lang sa first point, wala na tayong magagawang excuse bakit hindi pa tayo tumatawag at lumalapit sa Panginoon. Pangalawa, reachable. Di ba medyo confusing? Kasi accessible tsaka reachable. Parang magkaparehas naman Pag sinearch mo nga sa dictionary ang reachable, nakalagay doon, accessible. Attainable. Pwedeng maabot, pwedeng marating. Pwede ka kasing may access. Baka naman sobrang layo, tatamarin ka na puntahan, so hindi mo ma-reach. Distant. Ilang kilometro pala ang layo, simula Batanes hanggang Hulo. Tapos kailangan lakarin mo lang kasi tulay lang. Mamamatay ka muna bago ka makarating. Pero sabi po sa verse 15 ng chapter 4 sa Hebrews, na darama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Hindi lang po accessible ang ating Panginoon, siya ay reachable din. Hindi lang by proximity na malapit siya. Pero alam niyo yung the best? Yung heart niya. Very near to the point that He can sympathize and empathize with us. He understands yung nararamdaman natin. Hindi siya yung distant na Diyos na iniisip ng mga tao noon. Hindi kami pwedeng lumapit sa banal na Diyos. Hindi kami karapat-dapat. Hanggang dito lang kami sa labas. Hanggang dyan lang tayo sa may pintuan. May nakaharang pa. Iintayin lang natin yung high priest o yung mga Levites na lumabas at sasabing, tapos na. Ito na ang sinabi ng Panginoon sa inyo. Si Jesus, nagpunta siya dito sa mundo, not just to give us access
pero para makitang He is reachable. Diyan lang. Sabi doon, on our side, doon sa kinanta natin kanina. Hindi siya yung Diyos na nonchalant. Nararamdaman niya, alam niya yung pagkapagod, alam niya kung paano matempt, alam niya yung pain, alam niya yung rejection. Reachable siya kasi siya yung Diyos na sabi nga sa salita niya, sa Psalm 145:18, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Isang tawag lang. Reachable na siya. Di ba po pag may nagsabi sa yung tao, parang nakaka-frustrate, pag may nagsabi sa'yo, chat mo lang ako, tawag ka lang. Hindi to ako para sa'yo. Minsan, para maging close sa tao, lagi nating sinasabi yun, di ba? Bigay mo yung number mo, add mo sa Facebook, call me. Yan. Pero pag tumawag na, ang nakaka-frustrate kapag narinig mo yung the number you have dialed is out of coverage area. O kaya, the subscriber cannot be reached. Paano kung emergency? Paano kung kailangan? Paano kung urgent? O kaya naman sumagot sa call mo, pero walang reaction. Hindi mo alam kung naririnig ka ba niya o hindi. O hindi mo alam kung naiintindihan niya ba yung sinasabi mo, whether sa chat, yung parang na-seen ka lang, pero walang response. Di ba, yon? Minsan nakakainis. Pero ang Panginoon sa atin, hindi ganun yung case niya. Kahit whisper lang yan in prayer, umiiyak ka man, o kahit napabuntong hininga ka lang sa presensya niya, He hears and understands. Di ba nga minsan, hindi na tayo makapagsalita, pero the Holy Spirit helps us to verbalize sa presensya ng Panginoon kung ano yung laman ng mga puso't isipan natin. So siguro, lalo na sa mundo ngayon, na parang feeling natin unseen tayo, unheard tayo, kasi sobrang busy ng mga tao sa paligid natin. May needs tayo pero unmet. O kaya naman minsan, gusto mo na lang talagang mag-breakdown kasi bigat ka na, pero parang walang makaintindi sa'yo. Kapatid, our God is reachable. He is never out of reach. At kaya niyang mag-draw near sa'yo. Basta lumapit ka lang sa Kanya. Hindi lang siya yung Diyos na nakikinig. Siya rin yung Diyos na nakakaunawa sa pinagdadaanan mo. Kaya God is reachable. He understands. But the question is, are you open to Him? Baka dinideny din pala natin sa sarili natin yung sarili nating pinagdadaanan. Kaya hindi natin maranasan yung understanding, care, and compassion na pinapaabot na ng Panginoon sa atin. So una, we can come confidently sa throne of grace ng Panginoon kasi accessible, reachable, at pangatlo, reliable. Sabi sa Hebrews 4:16 yung pinaka-main verse natin, kaya huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sabi, huwag mag-atubiling lumapit. Bakit? Kasi may readily available mercy and grace na makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan natin. Ine-encourage pa lang tayong lumapit. Aba, may nakaabang ng sagot. May nakaabang ng tugon. Sabi ko kanina, nakikinig ang Diyos, nauunawaan niya, pero hindi doon natatapos. Kumikilos din siya. Nagre-respond din siya. Hindi siya yung nag-message tayo, magre-react lang. May response siya. Pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng wait, pero there is always an answer. Pero anong maganda dun sa answer ng Lord? Wrapped in mercy
and grace. Laging may awa at biyaya. Yung awa, di natin natatanggap yung dapat. Yun yung dapat natatanggap natin. Kasi dahil sa ating mga pagkukulang, pero naawa ang Diyos. May awa siya sa atin. Yung biyaya, binibigay naman ng Diyos yung hindi tayo deserving. Ibig sabihin, it's not about our worth, kaya siya tumutugon. Anong pinapakita doon? Yung faithfulness niya. Di ba po sa internet, lalo na yung mga work from home dito, nakakainis. Yung biglang may loading. Tapos ang sasabihin pa dyan, 100 Mbps, 300 Mbps. Tapos fastest internet in the Philippines. Number 1. Pero unreliable naman. Di mo alam kung kailan babalik yung connection. Pero sa Panginoon po, alam niyo yung kagandahan. God's faithfulness never lags. And His mercy never disconnects. Minsan kahit yung network, di ba? Magsasalita ka pa, wala nga nagsasalita sa kabila, tapos sabi mo, hello, hello, andyan ka pa ba? Di mo alam, di ka na pala naririnig. Kaya minsan pag video call, nagpi-freeze. Kasi nga mahina yung internet, unreliable. Pero tayo, pag nag-pray, hindi lang tayo nagsisend ng signal sa sky. We are talking to a Father na nakikinig with love. Sabi nga po sa Lamentations 3:22-23, nakalagay dito, alam po natin lahat yon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Di ba pag lamentation, naglalament ka, nagre-reklamo ka, pastor, no? Ang dami kang sinasabi. Pero dyan, reklamo ba yan? Nagre-reklamo na siguro siya, sobrang faithful mo naman, Lord. Wala na akong masabi sa'yo kasi faithful ka. So mga kapatid, siguro feeling natin medyo unstable tayo ngayon. Unstable talaga. Sa labas, daming gulo, unstable ang finances, unstable ang health, unstable ang economy, unstable ang nation, may unrest. Minsan, pati mga relationships, unstable. Pero isa lang ang totoo. We can depend on God. He's the only one na reliable. He may not answer kung paano natin gusto siyang sumagot, pero lagi siyang tutugon at tutugon sa atin kung ano yung dapat na kailangan natin. Constant yung mercy niya, sufficient ang grace niya. Kaya instead of doubting, we can depend on Him. Kung kailan tayo pinakamahina, that's when His grace is the strongest sa buhay natin. So God always answers. He is reliable. He is dependable. The question is, are you ready to trust Him? So dito po sa mundo na ang daming hierarchy, ang daming sistema, ang daming proseso, kailangan magpa-schedule. May step 1, 2, 3, 4 na kailangang susundin. Minsan magpi-fill out ka ng form, di mo pa alam yung isusulat mo. Pag nagtanong ka, papagalitan ka ba? Di ka ba marunong magbasa? Ayan nga yung dapat isulat mo. Hindi ka mo ba alam, dapat black ball pen lang. Salamat na lang. Kasi yung paglapit natin sa Panginoon, hindi natin kailangang pumila sa initan para matugunan yung pangangailangan natin. Salamat na lang na paglapit natin sa Panginoon, hindi katulad nung pumila ka na ng pagkahaba-haba, pagdating mo sa dulo, ay mali po yung pila. Doon po kayo sa kabila, pipila ka na naman. Pag lumapit tayo sa Panginoon, siya na yung sure ball. Alam niya ang lahat, sa Kanya lahat ng gagaling, siya lahat ang makakatugon at makakasatisfy anuman yung sitwasyon, anuman yung kailangan natin.
Kaya tandaan po natin, prayer or yung paglapit natin in general sa Panginoon is not a process, it's not a ritual, it is a relationship. God made something so complex before, very simple for us through Jesus Christ. At nag-start yun sa relationship natin kay Christ. Through Christ, God made a way. He made Himself accessible. Through Christ, God draws near. He made Himself reachable. Through Jesus Christ, God shows His faithfulness. Kasi si Kristo ang katugunan ng mga pinangako niya noon. So He proved Himself reliable. So ayun mga kapatid, yung imposible para sa ating mga tao, yung paglapit sa Diyos na banal, ginawang posible ng Panginoon. Tatanungin ko kayo, meron pa bang posibleng dahilan ng hindi natin paglapit sa Kanya? Hindi natin pananalangin at pagdudog sa presensya niya. Dito natin magagamit yung linya na, it's not you, Lord, it's us. Hindi na talaga ang Lord ang problema sa punto na to. Tayo na yon mga kapatid. Whatever excuses we have, it's us. It's not on the Lord. Meaning, we need to be intentional in coming before God. We need to make an intentional decision and action na daily we will approach God's throne of grace with confidence through Jesus Christ. Kaya tanungin ulit natin yung sarili natin. God made a way. He can be reached. He's reliable. Why won't we call? Let's reflect on that. At ngayong umaga na to, basagin natin yung tanong na yan na why won't we call? Lord, we will call upon your name sa ating mga pananalangin, sa ating pagdulog sa kanyang presensya. At saksi tayo sa mga nabubuhay na ebidensya doon sa mga patotoo ng kapatid natin na ang Diyos ay tumutugon. So there's no reason for us not to call to our Father in heaven through Jesus Christ. Nawa, nahamon po tayo ng salita ng Diyos at every time natatama rin po tayong lumapit sa Panginoon, alalahanin natin, bakit nga ba hindi ako lalapit sa tanging tugon sa lahat ng ating pangangailangan? Pag-pray po natin yung pagkilos ng salita ng Lord sa buhay natin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa great reminder na ito sa amin, Panginoon. Bakit nga ba hindi kami lumalapit at tumatawag sa iyo? Ikaw na po, Panginoon, ang tugon sa lahat ng tanong, sa lahat ng kalituhan, sa lahat ng kalungkutan, sa lahat ng pangangailangan, sa lahat ng kahinaan, sa lahat ng sitwasyon at kondisyon na maaring mapuntahan pa namin o maranasan namin. Ikaw yung tamang sagot, Panginoon. At pinadali mo na yung paglapit namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. We have access. We can reach you and you can draw near to us. You understand us and you are very faithful, O God. Tumutugon ka sa perfect time mo according to your will para sa ikabubuti naming lahat. Kaya Lord, patuloy po kaming i-challenge ng salita mo. Every time that we make excuses not to come before you, Panginoon, not to devote some time sa iyo, not to devote our time to prayer, O God, ma-remind kami, you had made, Panginoon, the impossible possible, kaya wala na kaming magagawang excuse sa paglapit namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, patuloy na maranasan namin ang pagkilos mo maging sa aming mga pananalangin mamaya. Ang aming pagtitiwala ay maging evident, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na buhay, ikaw yung Diyos na tumutugon, ikaw yung Diyos na lagi naming kasama. Sa iyo po ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po si Brother JR para sa prayer items at groupings. Para po sa prayer items po natin, sa church planning po for the 2026, pag-pray po natin yung God's guidance po, leading and discernment po. Tapos po, church workers, spiritual strength po, health.
Tapos po, God's covering and protection po from natural calamities, especially nga po for the storm po na paparating. And then po, Workers Retreat for November 29 to 30. So, financial provision po, ganun rin po for the weather. And lastly po, yung worship service po natin. Now, for the grouping po, count po tayo ng 1 to 5. 4, 5, 1, 2. Magsama-sama po lahat ng 1. As usual po, 2, 3, 4, 5. Maaga pa po, so let's spend time po in prayer. Sige po, magsama-sama po tayo. Find po kayo na place. You are most comfortable. Two. Number niyo. Diyan lang number niyo. Number niyo, oh. Number niyo po. Number niyo po. 2.
Amen. Sige. Baka may mag-CR muna kayo. Ha? Okay. So, nagpapasalamat po tayo sa Lord sa ating mabiyayang prayer gathering. Praise God. Alam ko, na-bless ang Lord sa ating presence. Salamat kay Sir Ann. God bless you sa mabiyayang salita ng Lord, sa mga testimonies. Maraming salamat, na-bless din ang Lord. At announcement lang, hindi natin alam bukas kasi, no? Pero ang sabi kasi, baka hapon pa yung ulan. But we really don't know. So mag-antabay na lang kayo kung magkakaroon tayo ng face-to-face or online. So, papasalamat tayo sa Lord dahil alam natin yung tinawagan natin ay Diyos na tumutugon. Amen? Praise God. So manalangin tayong lahat. Aming Ama, salamat po sa iyo sa oras na ito, sa pagkakataon po kami nagsama-sama para magpalakasan, magdalangin na sa isa't isa at magpuri din o Diyos. Salamat po na lagi niyo pong pinaparemind sa amin na meron kaming Diyos na pwedeng tawagan at anytime, anuman ang sitwasyon namin, anuman ang tingdadaanan namin, hindi na kailangan appointment, lumapit lang kami sa iyo ay tutugon po kayo. Lord, inaangkin namin sa oras na ito ang lahat po ng aming ipinanalangin ay binigyan niyo po ng katugunan. Salamat o Diyos, nawa muli sa aming next prayer gathering, mas matitindi pang testimonies ang marinig namin, bunga po ng iyong katapatan sa pagtugon sa aming mga dalangin. Kaya man Lord, salamat po at nawa ang lahat ay napagpala sa oras na ito at maingat namin ibinabalik sa iyong papuri, pagluwalhati at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. I will soar like eagles. Wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired. And all is in my core. For the Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. Amen. Tayo magkamayan. I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired, and on His name I call. Oh Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. And I will rest upon His promise. Patiently I'll wait. Oh Lord, I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired, and on His name I call. For the Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. Oh Lord, I will trust in Him with all my heart. Oh, we will trust You, Lord. I will trust in Him with all my heart. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. We bless You. We praise You. We exalt Your name. You are worthy of our praise. You are worthy of everything. You are the God who is near. You are not far, Lord. You are within our reach. Hallelujah to the King. Hallelujah to the Lord. Blessed be the name of the Lord. And worship on His footstool. You are good, Lord. You are exalted. You are praised. You are enthroned. You are glorious. You never change. You're the same yesterday, today, and forever. And we praise You. And we bless You, Lord. Hallelujah. Hallelujah.